Naku dito, madami talagang nagtataka nga, ay hindi, sino ba? O yung pine-fake news daw siya. Sabi, nako, fake news alert. Sabi po, sino po yung pulis na yon mga kababayan? Naging viral ho itong pulis na ito mga bossing nung mga ilang linggo lang ho, no? Ayan nga, di ba? Sumalampak yung kanyang mukha sa iba't ibang platform, sa Facebook, sa YouTube, at pati ho sa TikTok mga kababayan. Eh, may nirereklamo po yung pulis. Sabi niya dito, fake news alert. At sa ilalim, ayan makikita mo, Net25 News and Informant. Ito po si ano po ito, si Mamang Pulis po ang nagsasabi na fake news daw po, Net25 News. Ang sabi ng media, hindi raw ako nag-submit ng counter affidavit, no, sa NAPOLCOM. Pues, basahin nyo yung receiving copy ng affidavit ko. Napakasinungaling talaga kayong mga reporter kayo. Sino po yung sinasabihan niya ng ganyan? Net25 News and Informant. Oh. Kanino ba tong Net25? Bakit ganyan? Nung mga makaraang linggo lang ho, mga kababayan, ang dami ding nagagalit dito. No? Sabi, tina-turn off nyo naman yung comment section nyo kapag hindi nyo kayang basahin yung aming mga aming mga sinasabi sa inyo, no? Kapag kami ay hindi umo-okay doon sa inyong mga kino-content, tina-turn off nyo naman yung aming yung inyong comment section para hindi mabasa yung aming mga komento. Ang alam ko, diyan, di ba tama ba ako? Diyan din nagpaliwanag si Marcoleta patungkol doon sa there is no such as West Philippine Sea. Yun, inoff nila yung comment section doon. Basahin natin bakit nasabihan sila ng fake news ni Mamang Pulis. Sabi dito, hindi nagsumite ng counter affidavit si Patrolman Francis Steve Pontillas kaugnay ng kasong administratibo laban sa kanya sa National Police Commission o NAPOLCOM. May ipinapakita dito, affidavit of explanation. May pinapakita si Patrolman dito No? Binigyan siya ng 5 araw upang sagutin ang reklamo, ngunit dahil sa hindi niya ito ginawa, magpapasya na ang ahensya sa kanyang kapalaran sa serbisyo. Hindi kaya dahil, kasi di ba mga ilang araw lang ho, mga kababayan, nakita ko din doon sa kanyang Facebook page ni Patrolman na humingi na siya ng tawad. Di ba? Umabot pa nga sabi, umiyak si Patrolman at humingi ng tawad. At hindi nagagawin at hindi nasasabihin yung mga pinagpo-post niya sa social media o sa kanyang Facebook, mga bossing. Siguro ho, ayaw ng Net25 ng ganun. Kaya ganito ang kanilang binalita. Matatandaan, noong Marso 19 ay sinampahan siya ng kasong grave misconduct, no? At conduct unbecoming of a police officer matapos gamitin ang kanyang Facebook page para sa partisanong politika. Siguro noon medyo masaya sila dahil etong si Pontillas bumabanat nung una Kaso, na-realize siguro ng Mamang Pulis, balik serbisyo na lang ako, no? Kumbaga, na-realize niya na hindi pala siya dapat o ang isang pulis ay dapat non-partisan, mga kababayan. So ngayon, may pinapakita siya dito, with pirma pa ho, ayun, tinakpan lang yung iba, para sa privacy na din po, received by, naku, mali ata ng magagalit, magagalit ang nito, magagalit ang Net25 kasi nasabihan silang fake news, nung mismong tao, sinabi nila, hindi nagsumite ng counter affidavit si Patrolman Francis Steve Pontillas. Pero ang sinasabi nung mama, ito daw yung kanyang ayan daw kanya yung affidavit of explanation niya. Sabi ni Exposed Channel, di naman lahat sa Net25 DDS yung barkada lang ni Marcoleta. Yung dalawa, yung dalawa, mga kababayan, meron nga naman daw. Bakit nyo naman daw ibabalita
na hindi nagsumite ng counter affidavit. O ayan, at least na ipapakita natin, no? O, karapatan nung mama na maibalita na kung ano yung kanyang lagay, kung ano yung kanyang ginawang mga hakbang. O ayan, meron nga naman daw ho, mga kababayan. Naku po madami nagsasabi. Bakit, Mark, bakit ganon? Wala na nga ang SMNI, no? Konti na lang ang SMNI, nanonood sa SMNI. Bakit parang may pumalit sa SMNI? Oh, asan ba yun? May nabasa ako dito ngayon lang eh. Yun ba yung bagong SMNI? Oh, nagtatanong lang po, sabi ni Deja Vu. Hindi, madami nagko-komento eh. Oh, ayan, sabi ni Christine Rebultan. Oh, Net 25 ang bagong Semenay. Naku pagka nasabihan ka ng Semenay, ibig sabihin medyo ano yun. Hindi maganda ang iyong pagbabalita, 'di ba mga bossing? Oh, ayan sabi ni Michelle Joy, Kindasan, kahilig nila sa fake news. Net 25 ang kapalit ng Semenay daw po. Pag nasabihan ka ng ganyan, naku, walang kwenta ang pagbabalita, ibig sabihin. Tsaka ang hilig nyo ho dyan, turn off ng inyong comment section. Bakit? No, dapat kapag meron kayong tinitindigan, meron kayong mga opinion, meron kayong mga ipinaglalaban, dapat bukas lang yung comment section nyo. At handa kayong tumanggap ng batikos o tumanggap ng komento galing doon sa mga taong hindi agree sa inyo. O, di ba? Siguro masakit talaga. Lalo na yung yung there is no such as West Philippine Sea ni Marcoleta, mga bossing. Sinubukan ho nilang pangatwiranan yun. Kaya lang, hindi tinanggap ng mamamayang Pilipino dahil siguro, sabi nila, halatang halata na naman na ang punto ni Marcoleta is talagang walang West Philippine Sea. Kaya lang, negatibo ang resulta o ang action ng taong bayan, kaya ganun. Turn off na lang ang notification. Di ba? Iwan na natin yan, no? At least naipakita natin dito na meron daw naman si patrolman na isinabmit na counter affidavit. Hindi daw totoo na wala. Dahil ang balita ng Net 25, anya, no? At ipinost niya, in-screenshot niya doon sa kanyang Facebook, hindi nagsumite ng counter affidavit si Patrolman Francis Steve Pontillas. At ang sabi niya naman dito, ang sabi ng media, hindi raw ako nag-submit ng counter affidavit sa NAPOLCOM. Pues, basahin nyo yung receiving copy affidavit ko. Napakasinungaling talaga kayong mga reporter kayo.